Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning, Pilipinas! Kamusta po kayo? Sana okay tayong lahat. Dumaan man ang isang bagyo, panatilihin po natin ang pagiging positibo. Walang bagyo makakapawi sa ating pag-asa. Ang mga Pilipino hindi basta-basta susuko yan. Tuloy-tuloy pa rin po ang buhay live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ito ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo. Una maghatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. Tawag kami via online streaming sa www.ptv.ph. Kasama niyo po ngayong Thursday morning, October 22, 2015. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Anunsyo po muna para sa mga magulang at sa mga estudyante, wala pa rin pasok ngayong araw sa ilang paaralan dito po yan sa Luzon. Kabilang po dito ang lahat ng antas dyan yan sa Bungabon, Gabaldon, General Natividad, Laur at sa Palayan City. Dyan po yan sa Nueva Ecija. Wala rin pong pasok dito yan sa Cabiao, General Piño, Jaen, Peñaranda at Gapan City. Sa parehong lugar po yan sa Nueva Ecija. Wala rin pasok sa may San Antonio, San Isidro, San Leonardo at Santa Rosa. Maging dito po sa Cabanatuan City, Ecija, at magre-resume po ang mga klase sa darating po na Lunes, October 26, 2015. At dito naman po sa Mangaldan, Pangasinan, walang pasok ang preschool to high school at preschool to elementary naman para po yan sa Baguio City. At sa ating weather recap naman, Miyerkules po ng hapon, tuloy na pong humina sa pagiging low pressure area ang bagyong Lando na binantayan po natin dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli po yung namataan sa layong 120 kilometers southeast ng Basco, Batanes. At kasabay naman po nito, umiral naman o umabot po dito sa ating boundary itong tail end of a cold front at umabot po yan sa may extreme northern Luzon. Ang tail end of a cold front ay an extended part po ng isang cold front. Ito rin po yung boundary o kung saan nagtatagpo ang dalawang magkaibang hangin. Ang cold and warm air mass po, yan po yung dalawang hangin. Ang nangyayari po dito na dominate ng malamig na hangin. Kaya po tinatawag po natin ito na cold front. Nagdadala po ito ng makakapal na kaulapan na siyang magdudulot naman ng mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog sa mga affected areas. At kahapon nga base po sa 5 p.m. weather forecast ng Pag-asa, nakaranas ng maulap na kalangitan na nagdulot ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at mga pulupulong pagkidlat, pagkulog. Dito po yan sa regions of Ilocos, ganun din sa Cordillera at maging dito sa may Cagayan Valley. Sa Metro Manila naman at sa natitirang bahagi po ng ating bansa, naranasan po natin ang bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na meron lamang kasama ng mga isolated thunderstorms o mga pulupulong pagkidlat, pagkulog. At ang good news naman po, no, dahil nga po humina na ito nga bagyong Lando sa pagiging low pressure area, nabawasan na rin itong mga lugar na nasa ilalim ng gale warning. Kabilang na lamang po dito ito nga seaboards ng Northern Luzon. So dito po naranasan pa rin yung maalon hanggang sa kondisyon ng karagatan, kaya hindi po muna nakapamalaot pa rin itong ating mga kababayang mangingisda. Sa labas naman ng ating Philippine Area of Responsibility, nandyan pa rin itong bagyong Champi at nasa typhoon category po yan. Pa-northeast o pahilagan silangan po ang galaw nito sa ngayon, kaya malabo na po o hindi na po yan inaasahan pa na papasok ng ating boundaries sa mga susunod na oras o araw. At ngayon po, i-check na po natin ang ating sunrise at ang sunset. Sisikat po ang araw 5:49 ng umaga at lulubog po yan 5:32 ng hapon. Para naman sa moonrise 1:27 p.m. at yung moonset po natin 12:20 ng tanghali. At para po sa ating lunar phase, ito naman pong waxing gibbous moon. Ang phase sa ito po ay nangyayari kapag ang buwan ay more than 1/2 pero hindi po buong naliliwanagan ng araw. Dahil ang bahaging naiilawan ay lumalawak, ito po ay tinuturing po natin na waxing. Ang waxing gibbous lalabas din kapag ang buwan ay nasa pagitan ng 45 and 90 degree angle with respect to the Earth and the Sun. At para po sa ating tides, ito po ay courtesy of Namria. Along Manila Bay, ang high tide posibleng umabot ng 0.92 meters, 3:33 po yan kanina. At ang low tide naman, 0.02 meters, mamaya po yan 12:33 ng tanghali. Umpisa pa lang po yan, magbabalik pa ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala.
Air 21 introduces a new way of rewarding. The Air 21 Purple Rewards for consignees. Recipients will earn points upon receiving a package. These points can be used to redeem exclusive Air 21 gift items such as eco-friendly bags, flashlights, tumblers, organizers, flash drives, and power banks. The Air 21 Purple Rewards, thrilled with surprises. Air 21 introduces a new way of rewarding. The Air 21 Purple Rewards for consignees. Recipients will earn points in a package. These points can be used to redeem exclusive Air 21 gift items such as eco-friendly bags, flashlights, tumblers, organizers, flash drives, and power banks. The Air 21 Purple Rewards, thrilled with surprises. Good morning, Pilipinas, and welcome back po sa Panahon TV. Time check muna tayo. Ang Philippine Standard Time po natin ay 5:06 ng umaga. Sa hanay ng ating lokal na balita sa Nueva Ecija, hirap pa rin ang mga otoridad na mapasok ang Gabaldon area dahil po sa mga sirang kalsada at mga gumuhong tipak ng lupa. Sa parehong lugar naman, sa state of calamity ang buong Nueva Ecija dahil po sa laki ng pinsalang iniwan ng Bagyong Lando. Tinatayang higit 3 bilyong piso ang halaga ng mga nasirang palayan at milyong-milyong piso rin sa mga nasirang gulay at iba pang pananim. Sa kasiguran, Aurora naman na ipaabot na ang tulong mula po yan sa Department of Social Welfare and Development at Department of Interior and Local Government. Ito ay bilang assistance naman para sa mga naapektuhan ng Bagyong Lando. At dako naman tayo sa Laur, Pangasinan, malaking pinsala rin ang naidulot ng Bagyong Lando, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Maraming nasirang pananim na siyang tinuturing naman na pangunahing kabuhayan sa kanilang lugar. At bukod po dito, apektado rin ang mga palaisdaan, dyan po yan sa Dagupan na isa rin sa kabuhayan ng mga residente doon. Samantala, umakyat naman sa 35 ang bilang ng mga nasawi dahil sa hagupit ng Bagyong Lando. Ayon po sa RMC, karamihan po sa mga ito ay mula sa Bani, Pangasinan na nabiktima ng pagkalunod. Naranasan din po ang pagbaha sa ilang bayan ng Bulacan. Dito po kasi dumadaloy ang tubig mula po sa matataas na lugar. Pinangangambahan naman ngayon ang nalalapit na undas dahil nalubog sa baha ang ilang mga sementeryo. At panghuli po sa ating lokal na balita, hindi maitatanggi ang malaking pinsalang naiwan ng Bagyong Lando sa Benguet. Dahil po dito hindi malabong tumaas ang presyo ng gulay at prutas mula po yan sa lugar na ito. At sa ibang usapan, ayon po sa Pag-asa, bagamat nagdulot nga ng pinsala, may magandang naidulot din ang ulang dala ng Bagyong Lando. Nakatulong po ito sa pagtaas sa level ng tubig, lalo na sa Angat Dam na ikinabahala po nating lahat dahil nga po yung pagbaba po ng tubig, sanhi po ito ng kakulangan sa mga pag-ulan dahil po dito sa strong El Nino phenomenon. At ngayon po alamin na po natin ang update ng Pag-asa. Dito po yan sa bahagi po ng Luzon, kabilang po dito ang Magat, Pantabangan at ganun din ang Angat Dam. Unahin po natin dito sa Angat Dam. Kahapon po ng umaga, meron po yan 203.60 meters at nakitaan po ito ng pag-akyat sa water level na umabot ng 0.71 meters. Maganda na po ito dahil nalalapit na rin po yan sa kanyang operational level. Yan po yung normal nito na water level kapag po ganitong mga panahon. Dito naman po sa Magat Dam, matatagpuan po yan sa Isabela. Kahapon meron
meron po itong 193.12 meters. And for the past 24 hours mula po kahapon, naobserbahan po dito ang decrease sa water level na umabot ng negative 0.23 meters. Dito naman sa Pantabangan Dam, dyan po yan sa Nueva Ecija. Kahapon po alas 6 ng umaga, base po sa pinakahuling datos ng Pag-asa, meron po yan 202.50 meters at umabot po ito ng pag-akyat sa water level na umabot naman ng 0.66 meters. Dito po sa Angat ng maidagdag ko na rin po, ayon po sa Maynila, pansamantala nga na itinigil muna ang water interruption this week dahil nga po naobserbahan naman dito kahit papaano ang pag-akyat ng water level. At ngayon po, kamustahin naman po natin ang water reservoir natin ng iba pang mga dam dito po yan sa bahagi ng Luzon. Base po sa inalabas po na update ng Pag-asa kahapon po ng hapon sa Ambuklao, Benguet, nakitaan po ito ng 751.67 meters. Nagkaroon po yan ng pagtaas sa water level na umabot ng 0.15 meters. Total of 7 gates po ang nabuksan dito at yan po by 3.5 meters. Para naman sa Binga Dam, matatagpuan po ito sa Benguet. Meron po yung 574.49 meters at nagkaroon po ito ng pag-akyat sa water level na umabot ng 0.68 meters. 4 na gate po ang nabuksan dito by 3 meters. Yung tubig po na magmumula dito sa Ambuklao at sa Binga Dam, dadaloy po yan naman sa May San Roque. At ayon po sa Pag-asa, meron po itong 284.52 meters at umakyat po yan by 1.40 meters. Dito po 4 na gates ang nabuksan. Para naman dito sa Magat Dam, dyan nga po yan sa Isabela, isang gate po ang bukas pa rin by 1 meter. Ayon po kay Pag-asa hydrologist Danny Flores, wala namang dapat ikabahala dahil binibigyan naman po kaagad ng warning ang mga residente ng mga lugar na posibleng maapektuhan ng pagpapakawala ng tubig mula po yan sa nabuksang gates. Ang pagbubukas nga po ng gates ay para ma-manage ang daloy ng tubig at maiwasan ang paglagpas nito sa spilling level na kung hindi po makontrol ay mas malaking panganib naman ang dadalhin. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala. Worried kung nasaan ang package mo? Sa Air 21, worry-free! May real-time SMS updates kaya alam mong status ng padala mo every step of the way. Why worry? Pwede namang worry-free. Sa Air 21, sugot ko, padala mo! Worried kung nasaan ang package mo? Sa Air 21, worry-free! May real-time SMS updates kaya alam mong status ng padala mo every step of the way. Why worry? Pwede namang worry-free. Sa Air 21, sugot ko, padala mo! Magandang umaga, Pilipinas. Nagbabalik po ang Panahon TV at sa puntong ito alamin na po natin ang inaasang weather conditions sa mga susunod na araw sa pamamagitan po ito ng 3-day weather forecast ng Pag-asa. Unahin po natin dito sa Baguio City ang temperatura sa pagitan to 23 degrees Celsius at magandang balita po para sa mga taga Baguio City. Improving weather na po kayo simula bukas hanggang sa Sunday pero syempre meron pa rin po chances ng isolated rain showers or thunderstorms. Dito naman sa atin sa bahagi po ng Metro Manila, ayon po sa Pag-asa, makakaranas naman tayo ng generally fair weather maliban na lamang sa mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. Simula po yan bukas at magpapatuloy po yan hanggang sa weekend.
Dito naman sa Metro Cebu, inaasahan po ang temperatura na abot ng 24 to 32 degrees Celsius. Makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies with chances of isolated rain showers or thunderstorms. Simula po yan Biyernes at magpapatuloy po yan hanggang sa Linggo. Check naman natin dito sa Metro Davao. Magpapakita po sa haring araw pero meron pa rin pong tsansa ng mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. Mararanasan po yan simula bukas Friday at magpapatuloy po yan sa darating naman na weekend. At panghuli po natin sa may Zamboanga City, makakaranas ng mataas na temperatura na abot ng 24 to 34 degrees Celsius. Pero kahit po mainit ang panahon, paghandaan pa rin po ninyo ang tsansa ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. Simula po yan bukas hanggang sa Sunday. At dako naman po tayo sa inilabas sa update ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC tungkol po sa naging epekto ng Bagyong Lando dito po yan sa ating bansa. As of 6 p.m. po kahapon, araw po ng Miyerkules, ang affected population umabot na ng more than 200,000 families. So katumbas po ito ng more than 900,000 persons. Sa casualties, 35 na po ang naitalang nasawi habang 24 naman ang sugatan. Ayon din sa NDRRMC, 5 probinsya po sa 7 cities at yung po municipalities ang nakapagkansela na o nagsuspend ng kanilang mga klase, habang dito naman po sa roads and bridges umabot na po ng higit 100 kalye o daan ang naapektuhan, habang 21 bridges naman ang naapektuhan rin po ng pananalasa ng Bagyong Lando nitong mga nakalipas na araw. Sa lagay naman ng mga pantalan, umabot po ng 76 passengers, 5 vessels, 13 motor bangkas at 3 rolling cargos po ang apektado ang biyahe dahil po yan sa masamang panahon. At dito naman po sa ating airports ay umabot na ng 88 flights ang nakansela dahil po dito sa Bagyong Lando. At para naman po sa halaga ng pinsala, umabot na ng higit po sa 6 billion pesos ang halaga ng pinsala sa Region 1, 2, 3, 4A and 4B. Ganon din po sa Region 5 at maging dito sa Cordillera. Pero naipaabot naman na ng DSWD at local government units ang higit sa 22 million pesos para po yan sa ating mga kababayan. Dahil marami pa rin po ang nasa evacuation centers ngayon, paano nga ba natin mapapanatili ang maayos na kondisyon ng ating kalusugan kapag nasa evacuation centers? Narito po ang mga paalala mula po yan sa DOH o Department of Health. Una po dito, pakuluan ang inuming tubig ng hindi bababa sa 2 minuto upang masiguro na mapatay ang mikrobyo. Next, ugaliin po ang paghuhugas sa mga kamay bago maghanda ng inyong pagkain. Para naman sa mga nanay, ipagpatuloy lamang ang pagpapasuso o pag-breastfeed sa inyong sanggol. Itapon ang mga basura sa tamang paraan at panghuling tip, gamitin po ang tamang palikuran at panatilihin itong malinis at maayos. So yan po ang mga dapat tandaan para mapanatili pa rin ang maayos na kondisyon ng kalusugan kahit kayo po ay nasa evacuation centers. Samantala, nag-iwan po ng malawakang pagbaha ang mga pag-ulang dala ng Bagyong Lando. Kapag may baha, nandyan din ang panganib naman ng leptospirosis. At bilang gabay po sa ating lahat, narito ang mga sintomas ng sakit na ito. Una po dyan ang lagnat, panginginig ng katawan, pagkahilo, pananakit ng ulo, binti, kalamnan at kasukasuan, pamumula ng mata, paninilaw ng balat, madalas na pagdumi, pagkawala ng ganang kumain at ganun din ang hirap sa pag-ihip. At narito naman po ang mga tips para po maiwasan ang pagkakaroon ng leptospirosis. Una po dito, iwasang lumangoy, lumusong at maglaro sa baha. Gumamit po ng bota kung talaga pong kinakailangan ninyo lumusong sa baha. Balutan ang mga sugat sa katawan bago lumusong sa baha. At ugaliin po maghugas ng kamay at mga bahagi po ng katawan na na-expose sa kontaminadong tubig. So yun po ang mga dapat tandaan sa leptospirosis. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala. Air21 online booking. Book, pay, ship. www.onlinebooking.air21.com.ph. The first complete online platform for shipment booking, payment, and package pickup and delivery in selected areas in the Philippines.
Another innovation by Air 21. Sagot ko, padala mo. Pagyamanin ang buhay, magnegosyo sa agrikultura. Hayaan kayong gabayan ng pinakamatatag at pinagkakatiwalaang programang pang-agrikultura sa telebisyon. Ating alamin. Yadong CMMA, KBP, Star Awards at Anak TV Hall of Famer. Kasama si Kabayan Ka Jerry Geronimo. Kaya sama-sama tayong matuto tuwing linggo. 2:00 ng hapon. Dito lang sa PTV. Air 21 online booking. Book, pay, ship. www.onlinebooking.air21.com.ph. The first complete online platform for shipment booking, payment, and package pickup and delivery in selected areas in the Philippines. Another innovation by Air 21. Sagot ko, padala mo. Good morning, Pilipinas! Back po sa Panahon TV. Sa puntong ito, makakasama na po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa. Walang iba, kundi si Mr. Hene Kitlong. Good morning, Mr. Kitlong. Kahapon po tuloy na pong ibinaba ng Pag-asa. Ito pong category nga po naging low pressure area na lamang mula sa pagiging tropical depression. Ito nga binantayan po nating Bagyong Lando. So ngayon, ano na ba ang update dito sa low pressure area? At kailan po ba ito lalabas o ito po ba ay tuluyang malulusaw? Yes, maraming salamat, Amor, at magandang umaga. Mga kabayan, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tama po yung sabi nyo, Amor, isang naging low pressure area na lamang po yung Bagyong Silando. Ibig sabihin po niyan, ang lakas na hangin po nito ay wala na po sa 45 kph. Kanina po alas 4 ng umaga, ito na po ay nasa layong 160 kilometers, silangan timog, silangan ng Basco, Batanes. At inaasahan po na within 2 to 3 days, dahil po yan sa amihan, ay maaari pong tuluyan na po itong malusaw. Ayun, magandang balita yan para sa ating lahat. Ito pong binabantayan po nating low pressure area. Ating Bagyong Lando ay maaari pong mag-dissipate o malusaw rin within the next 2 to 3 days. Kaya patuloy po natin yung babantayan sa tulong pa rin ng Pag-asa. At Mr. Kitlong, ngayong araw naman po, ano po bang inaasahan nating lagay ng panahon? Ibig sabihin po ba nito, improving weather na po ba tayo sa buong bansa? Yes, mga kababayan, malaking bahagi po ng ating bansa magiging maganda pong panahon. Yun nga lang po, ito pong ito pong Hilagang Luzon, ito pong probinsya po ng Ilocos, Apayao, Batanes, at ibang bahagi po ng Cagayan. Magiging maulap pa rin po ang lugar nito. Ito po yung epekto ng low pressure area. Subalit yung Metro Manila at yung nalalabing bahagi ng bansa, magdala po tayo ng payong dahil medyo may init po yung mararanasan natin. At Mr. Kitlong, kamusta naman po ang lagay ng ating mga karagatan? Nabawasan naman na po ba o wala na po ba itong gale warning ninyong Pag-asa? Ito po, ano po bang inaasahan po nating sea condition for today? Yes, mga kabayan, bagamat naging oil PE na po itong Bagyong Silando, saan pa rin po ang pag-alo ng karagatan. Dito po sa extreme northern Luzon, ibig sabihin po, yung probinsya po ng Batanes, Calayan, Babuyan, ganun din po yung hilagang bahagi po ng Ilocos Norte at hilagang bahagi po ng Cagayan, yung mga baybaying dagat sa lugar dito, umaabot pa rin yan ng mga 3 hanggang 4 na metro ang taas ng alon. Kaya tawag mo nang pumalaot, lalo na po yung mga kaibigan nating mga isda na gumagamit ng maliliit na sakyang pandagat. Masyado pa mapanganib. So hanggang ngayon, meron pa rin pong nakataas sa gale warning ang Pag-asa, kaya doble ingat po para sa mga larger sea vessels at yung mga maliliit na sasakyang pandagat. Hindi pa rin po kayo pwedeng pumalaot sa mga nabanggit na areas. At ito naman po, Mr. Kitlong, kamusta na po ba itong hanging amihan o northeast monsoon? Ito po ba ay malakas pa rin at umaabot ba ito dito sa ating bansa? Mga kabayan, ito pong northeast monsoon o hanging amihan, ito po yung dahilan kung bakit humina ito pong Bagyong Silando. Sa kasalukuyan po, nakakapekto po ito sa northern Luzon, kaya kung minsan may nakakaranas tayo pabugso-bugsong hangin, ito na po ay epekto ng amihan, hindi na po yung bagyo. So ito po malaking factor ito nga pag-ilan ng hanging amihan dito nga po yan sa paghina nitong binantayan po nating Bagyong Lando. At Mr. Kitlong, ito naman po, ito nga Bagyong Lando, umabot po yan sa kategory ng pagiging typhoon. Ibig sabihin malakas po talaga yung taglay po nitong lakas ng hangin. At syempre po kapag po ganitong buwan bilang gabay para sa ating mga manonood, kapag ba ganito nga October ay talagang malalakas sa bagyo ang dumadaan dito sa ating par.
Mga kabayan, sa history po ng ating bansa, hindi po lahat sa buwan po ng Oktubre, Nobyembre, Desembre ay malalakas po ang bagyo. Meron pong iba mga tropical depression. Sa ngayon po, nagkataon lamang na meron po tayong El Nino. Ibig sabihin po niyan, mainit po yung dagat Pasipiko. Ito po ay nakakatulong para maging malakas o mabilis lumakas yung mga bagyo. Kaya umabot po ito ng mga typhoon o mas malakas pa sa typhoon dahil po yan sa pag-init ng karagatan. Kaya pala po, no, dahil po dito sa El phenomenon ay talagang naka-apekto rin ito sa intensity o paglakas po ng mga bagyo na posible po nga papasok pa dito po yan sa loob ng ating boundary. At a follow-up question na lamang po, Mr. Kitlong, sa ngayon po ba meron ba kayong namamataan na weather disturbance o bagyo na posible pong sumunod dito po yan kay Bagyong Lando? Sa ngayon po mga kabayan, dalawa pong bagyo ang minomonitor natin. Isa po yung bagyong si Champi at meron pang isang tropical depression dito po sa mas malayo pa sa kanya. Hanggat narito po itong low pressure area, yung dating bagyong si Lando, hindi po natin nakikita yung dalawang weather system nito ay makakapasok sa ating bansa. Kaya't maasahan natin sa susunod na 2 o hanggang 1 linggo ay maasahan natin na medyo storm-free po o wala pong bagyo o anumang low pressure area na maaari po makaapekto sa ating bansa. Ayan, patuloy na lamang natin babantayan ang mga pagbabago sa ligyan ng ating panahon sa tulong po yan ng ating Weather Bureau at dito lamang po yan sa Panahon TV. Maraming salamat po Mr. Henel Kitlong sa binahaging impormasyon tungkol sa ligyan ng ating panahon. Nakasama po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa. Magbabalik pa po ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala. Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 on the road na. Ano, Teng? Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 na receive na. Okay. Very good. Basta padala, sagot ka ng Air 21. May real-time delivery updates via text para worry-free ka. Teng, ang package, napadala mo na? Yes, ma'am, sa Air 21. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. Mas pinalawak na balitaan, mas makabuluhang talakayan. Ang tinututukan na tambalan ng radyo at telebisyon sa nangunguna at pambansang balitaan sa agahan. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Julia. At ang inyo naman pong kaagapay, Francis Cancino, nag-aanyaya sa Radyo Vision. Kinignood na Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga. Dito sa Telebisyon ng Bayan. Teng, ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 on the road na. Ano, Teng? Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 na receive na. Okay. Very good. Basta padala, sagot ka ng Air 21. May real-time delivery updates via text para worry-free ka. Teng, ang package, napadala mo na? Yes, ma'am, sa Air 21. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. Magandang umaga Pilipinas, nagbabalik po ang Panahon TV. Again po, narito po ang mga wala pong pasok ngayong araw ng Huwebes. Kabilang po dito ang lahat ng antas sa Bungabon, Nueva Ecija, Gabaldon, General Natividad, Laur at Palayan City sa Nueva Ecija. Wala rin pong pasok ang all levels dito po yan sa Cabiao, General Tino, Jaen, Peñaranda, Gapan City, dyan din po yan sa Nueva Ecija. Wala rin pong pasok ngayong araw, October 22, 2015, sa San Antonio, San Isidro, San Leonardo, Santa Rosa at ganoon din sa Cabanatuan City sa Nueva Ecija at magre-resume po ang classes sa darating na October 26, 2015. Wala pong pasok ang preschool to high school. Diyan naman po yan sa Mangaldan, Pangasinan. At dito naman sa Baguio City, walang pasok ang preschool to elementary. At ngayon po, balikan lang po natin ang nilalaman ng inilabas sa 5 a.m. weather forecast ng Pag-asa. Ay nga po dito, patuloy po natin binabantayan itong low pressure area. Dito po yan sa ating Philippine Area of Responsibility. So linawin lamang po natin itong LPA na ito. Yan po yung dating bagyong Lando na siya po nga nanalasa dito po sa ating bansa nitong mga nakalipas sa araw. Alas 4 po ng madaling araw, huli po yung namataan ng Pag-asa sa layong 160 kilometers east, southeast po yan ng Basco, Batanes. At sa ngayon po, ayon po kay
Mr. Henar Kitlong na weather forecaster ng Pag-asa, posible pong within the next 2 to 3 days ay ito po ay malusaw na o mag-dissipate. At ngayon naman po makakaranas ng maulap na kalangitan na magdudulot ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at mga pulo-pulong pagkidlat, pagkulog ang ilang bahagi po ng ating bansa. Kabilang po dito ang probinsya ng Ilocos, ganoon din po ang probinsya ng Apayao, Batanes at ganoon din sa Cagayan. Kasama na po dito ang and Babuyan Group of Islands. Makakaranas naman po ang Metro Manila at natitirang bahagi pa ng ating bansa ng pagkakaroon ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na meron pa rin po ang chances ng isolated thunderstorms o mga pulo-pulong pagkidlat, pagkulog, lalong-lalo na po yan pagsapit ng hapon o kaya naman ay sa gabi. Samantala, sa isang bansang madalas daanan ng bagyo, dapat talaga maging updated tayo. Kaugnay po niyan, pwede na kayong kumuha ng weather updates from Panahon TV kahit saan, kahit kailan. I-download lamang po ang Panahon TV mobile app via Google Play and iOS for free. So ano pang hinihintay nyo? Download na! At dahil nga po naranasan po natin ang pananalasan ng isang bagyo nitong mga nakalipas sa araw, ngayon po kailangan nating magbigayan lalo pa at nalalapit na ang Kapaskuhan. At ngayon nga po, 64 days na lang, Pasko na. Sama-sama po natin yung sasalubungin dito lamang sa Panahon TV. Mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Nakasama niyo po ang inyong weather lover Amor La Rosa na nagsasabing ang taong handa at may nahon kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Good morning po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo.